Breaking news po mga kababayan. Pakinggan po natin ang Christmas message ni Tatay Digong sa mga pulis na gumagawa ng kalokohan at gumagawa ng krimen at sangkot po sa mga ipinagbabawal na pulburon. Ganito po katindi ang Pangulong Duterte noon, kamay na bakal at kinakatakutan po ng kahit sino. Ito po ang presidente na nagmahal sa Pilipinas. Ito ang presidente na minahal ng mga Pilipino na hanggang ngayon iniiyakan po natin mga kababayan. Isa po sa mga greatest president na naging Pangulo. Kaya ito ginagaya po ni US Donald Trump ang kanyang pagiging kamay na bakal. So tunghayan po natin mga kababayan ang mensahe ni Tatay Digong. Balikan po natin ang makapanindig balahibo na nagpatino lalong-lalo na sa mga nagpupulburon. Heto na po. Hindi na po ako magko-comment. Mamaya na po mga kababayan. Kayong pinadala dito ni Pato? Ha? Seryoso kayo dyan. Alam mo, kayong presidente na hindi taga Maynila, ha? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming syudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noon gobernador. Ako na mayor at tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, sa isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa. Yung iba naman mag-ambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Ba't kayo pumili na pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Entry fee ninyo lang. Kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo dyan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan, magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga inosenteng tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka-pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag-swimming trunks. Linisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South.
kulang ang pulis sa Basilan kasi maya't maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, no, ubos. Kayo, lahat ngayon nandito, kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan, tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito, doon na kayo ilibing. O yan mga kababayan, sinisermonan ni PRRD itong mga may kaso na pulis, sangkot sa pinagbabawal na pulburon, pangongotong, pangingikil, lahat na po ng mga bisyo nasa kanila. Ipapadala sila sa Basilan. Pag lumusot sila doon, balik sila. Eh nga lang, wala pong tumatagal po sa Basilan, mga kababayan. Ganyan po kagalang-galang si PRRD at respetado ng PNP nun. Kaya ang mga pulis nun, karespe-respeto. Lahat po na mga inutil na nun, tinanggal ni PRRD. Ituloy pa natin. Nakakaiyak po ito. Mamaya magbabasa tayo ng mga comment. Ituloy natin. Wala naman kayong mga... Doon niyo ipakita yung kalokohan ninyo. Hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na nag-training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Hindi ko madala yung ganun eh. Galit kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos ang pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check kayo, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you 2 weeks from now, 15 days. Ano na kayo? Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kayo nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas, isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police, to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police, yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak ng pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga pulis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindanao yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayong pumatay. Kaya tuloy napapasama sa anti-illegal campaign kayo. Binibigyan kayo ng pera. Tama yan. Ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis bibigyan mo ng pera. Yan sila.
Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga poser, kinuha yung shabu, ipinagbili, tapos pati yung pera, binulsa. O, kita nyo mga kababayan ko, ganyan po kalupit ang ating presidente. Pinagmamalaki ko po na inabutan ko po itong presidente na ito. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin? Just a few mga kababayan, babasahin po natin. Naku, maiyak na naman po tayo nito mga kababayan ko. Ito na naman tayo, iyakan na naman tayo. Nakakamiss ka, Tatay Diggs. Ikaw na sana ang aking presidente forever, sabi ni Tomas Francia. Miss ko na ang ganitong leader. Ito ang tunay na presidente, may malasakit sa taong bayan. Solid Duterte, sabi ni Reggie Nadera. He lost his voice. Grabe, who's watching December 15, 2025, watching from Hong Kong, miss his kind of leadership. Ako, naiyak na naman po ako. Ang pulis ngayon, ginawang tuta ni Remulla. Still watching December 12, 2025. Yan ang Pangulo at tatay nyo. Mabait yan. Wag lang kayong gumawa ng masama. Na-miss ko lang, Tatay Digong, mahal ng OFW. Nakakaiyak po mga kababayan. Pag nami-miss ko mga speech si Tatay Digong, dito ako pumupunta sa YouTube. Ako palagi nanonood. Sarap balikan si Tatay Digong. Makahilak yung mga ihi. Grabe. Mind your own self. Si Batos, sumisigip na dibdib sa mga pulis na ugok. Halatang galit na galit. Di ko ako kaysa sa flood control. Todas, ngayon wala na si Tatay Digong. Digong pulis ngayon. Grabe, nang re-rape na. Mga kababayan ko. Grabe, mga naiiyak talaga ako pagka yung mga mensahe ng mga kababayan natin. Namimiss nila ang isang pangulo na may kamay na bakal. Mga kababayan, hindi ko mapigil ang pagpatak ng luha ko dito. Ngayon, wala na si Tatay Digong, mga pulis. Grabe, nanggagahasa. Mabuhay ka, PRRD. Sana bumalik ka na. November 29, sino nanonood? 2025. Anyone here nakakamiss ang leadership mo, Tatay Digong? The real president ever in the Philippines. Nice, Mr. President. Duterte, good job. 2025 here. Grabe, Ani Villa Hermosa. Magandang balikan ang ginawa ni Tatay Digong noong nasa pwesto pa siya. Nakakamiss. Kung noon, sinisermonan ng Pangulo ang mga julul na pulis. Ngayon kay Bangag okay lang kasi hindi naman daw dahil nagjajabu, masamang tao. Ayan. Ngayon mga kababayan, hindi na masama. Nagtatrabaho naman daw ng mabuti. Eh di ba yan ang sabi ng spokesperson ng PNP dati? Yung babae, okay lang daw kasi para naman sa pamilya, isipin nyo. Pero kay PRRD, bawal yan. Tuloy pa natin. Natululuha ko dito. Nakakaiyak. So do not be surprised about these allegations they are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabili, so walang trafficking? Eh di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganon. So do not be surprised if they are there to buy. Eh sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. How much I gave them? 150 million. Para na magbili ng mga... Yung iba, yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 mil, 10 mil. Putang ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyong pumatay. Let's check.
Bigay ako ng pera. Ulol. Kaya nga kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala akong nakitang water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Kwentro mo doon, Abu Sayyaf, pati mga tausog. Mga doon kayo. Tangina ninyo. Buisit kayo. Nanginginig yung mga pulis. Grabe, ano ito. Ano, 2 taon lang sa pulis, gusto kotse agad. Gusto ng bahay. Ito mga maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-standby, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. Wala kayong pera, ayan. Ewan ko ilang tao na pinatay ninyo na inosente na walang kamuang-muang. Pero kung hindi ko kayo palusutin, sa totoo lang. Pag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo, mga putang ina ninyo. Hintayin ninyo ako, 6 years from now, kikita tayo ulit. Litsay kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? Yung mga pitsugin. Na pinipili lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon, may bakit nabubuhay yung mga pulis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pinukarami ninyo mga ulol kayo. Putang. Sayang yung susweldo-sweldo ng gobyerno sa inyo. Alam nyo, alam ko kultura ng pulis. 2 out of 5. Sa inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon. Tangina. Nabibika na rin yung sarili ninyo. Grabe mga kababayan, no? Takot na takot yung mga pulis Tumindig dati. kayo dyan. Maghintay ako pag kausapin ko kayo. Baya. Huwag kayong umalis dyan. Yung ganong purma na yan. Putang, buhusan ko kayo. Pag may nakita ako, nag-relax sa sipain kita. Tignan. Grabe si PRRD, mga kababayan ko. Grabe mga kababayan, magiging proud ka talaga na maging Pilipino pag ganito ang presidente mo. Grabing kami na bakal. Respetado ang mga pulis noon mga kababayan ko. Talagang ginagalang nilang presidente. Ito po, magbasa po tayo. Mag-iiyakan na naman po tayo mga kababayan. Nakukukuha na tayo ng tissue. Maiiyak na naman po ako dito. Wait lang. I-ready na natin ang tissue. Ay, alam nyo naman, mababa lang ang luha natin. What a great leader. Ito na naman mga kababayan ko. Maiiyak na naman tayo. What a great leader. Sometimes sa huli, marirealize ng tao kung sino ang totoong leader kapag naka-experience sila ng masamang leader. Totoo talaga ang mga sinasabi ni former PRRD. I'm criminologist. To tell you honestly, I'm scared of those police who are so arrogant and abuse of their power na parang walang pinag-aralan. Ako ang nahihiya sa kanila. Sa mga loyalista dito, huwag kayong tatanga-tanga. Dakpin na police, Joylen. Grabe.
Yung ibang mga pulis dyan, laki ng tiyan. Naku po, yan ang presidente natin, nagmamalasakit sa Pilipinas. Namimiss nyo ba ang leadership ni PRRD? Naku po, mga kababayan ko. Support Philippines. Grabe, Presidente Digong Duterte. Labaw support, tinuod, tinuddan Philippines Airlines Media, Part Team Western Regional, Laban Luzon, Property, Timog, Manila. The best ka talaga, Tatay Diggs. Until now, October 23, 2025. October 2025, any. Grabe, binabalikan ng mga Pilipino. PRRD is still my best president ever. Nang naging president ang taong ito, feeling ko talaga angat na ang Pilipinas. Proud to be Filipino. Proud ako sa uniform ko. Salamat, Tatay Digong. Mga alaala, someday proud ako sabihin sa mga apo ko na the best president ka. Grabe. Hindi talaga matigil ang luha ko dito. I miss you, Tatay Digong. I miss you. Grabe na ang kasamaan sa Pinas ngayon. Nakawan ng pera ng gobyerno. Nakakaawa ang mga tao dyan sa Pinas pag napapanood ko ang mga news dito sa abroad. Grabe, ito ang wala tayo ngayon. Ang presidente na pinakulong nila. Nakakamiss ka, Tatay Digong. Makarama sana ang mga nagpakulong sa'yo. Saludo ako sa iyo, Tatay Digong, ang galing mo. Nakaka-proud maging Pilipino. Ngayon, nakakahiyang maging Pilipino pag nandun ka sa abroad. Yun ang mga comment. 2025 na, pinapanood ko pa rin, hindi nakakasawa. Nakakaiyak. Grabe. Ngayon, mga pulis na hawa na. Kaingag ba? Galing mo, Tatay Digong. Formation, kinakausap ni Code 1 pag galaw-galaw. I miss you, Tatay Digong. Kailan ka babalik? Ang tataba ng mga pulis, puro kain, walang exercise, maraming anak sa labas, maraming asawa. Puro. Grabe. Still searching PRR this video, nakakamiss pa nung takot lahat gumawa ng masama dahil lagot kay Tatay Digong. Pero ngayon wala nang takot. Tumino mga pulis noon, natakot ipadala sa basilan. Kami na bakal ibalik. Pati ikaw, grabe. Miss ko na ang pamumuno ni Tatay Digong. Hindi po kayo sinisisi dyan, Tatay Digong. Ay sinisisi ko dyan ay mga pulis po ninyong mga grabe ninja cops. Ang problema lang kasi noon, administration po ninyo, yung mga bata po na dadamay noon. I miss PRRD, the best Philippine President. Grabe. Dapat ganito din si BBM. Nako. Super proud you, Tatay Digong. Namimiss ka namin. Sir, grabe mga kababayan ko, nakakaiyak. Ngayon po mga kababayan, talagang ibang klase ngayon. Ito po, panoorin nyo pa ito. Last na po ito mga kababayan ko. Talagang ipapakita ko sa inyo kasi nakakamiss po eh. Ito po. Itong nakakamiss kay Tatay Digong. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Ayan mga kababayan ko, magbasa pa tayo ng ilang mga komento dito. Ito po, talagang nakakamiss po ito mga kababayan ko. Watching this now, grabe binabalikan ng mga Pilipino. Lagi kong naalala itong ads niya. Ito ang the message is clear. Grabe mga kababayan ko. Kamis, Tatay Digong, proud Bisaya here and supporter here. Kinikilabutan pa din ako. Sana makalayo na si Tatay Digong. Bakit? Nakamute. Nemiss ko to. Tatay Digong, mahal ka naming mga tunay na Pilipino. Yung mga ayaw sa iyo, yung mga kamag-anak ng mga kriminal. O mas gusto maging kriminal. Solid talaga, Tatay Diggs. Matagal-tagal na kaming nagtitiis.
Grabe. Administrasyon ngayong bullshit daw, oh. Grabe, galit na galit sa mga Pilipino. Maikli lang sinabi niya pero ang daming natakot. Lahat nag-surrender, yung iba. Grabe, mga kababayan ko. Hindi nakakasawang panoorin ito. Yung panahon na takot ang kapitbahay ko dito sa ad si Tatay Digong kaya nag-surrender. Ang nag-iisang presidente na totoong lumaban kontra droga na kahit ang pusa ID, grabe, kahit si yung isang presidente, inaway din niya mga kababayan. Nakakaiyak. Hangay, naiiyak po ako. Talagang hindi matigil ang luha ko mga kababayan. So yan po ang ating pinakita mga kababayan. Ipag-pray po natin na si Tatay Digong ay makalaya dahil ginawan po nila ng pinulitika. Yan po ang ginawa nila ngayon, pinagkaisahan, pinagkaitan ng due process of law. Hanggang ngayon po, gusto nilang siraan si Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028. Sinisiraan nila. Lahat po, ginagawa na nila ang lahat. Si Madriaga, si Padre Flaviano, yung nagpupulburon na pari, kung sino-sino po ang ginagawan nila. Gusto nilang mawala si Sara para hindi manalo, pero wala silang magagawa. Talagang nakatakda na si Sara po ang manalo. Mga kababayan ko, kung inabot nyo po ang part na ito, maaaring i-comment nyo kung saan kayo nagko-comment. Sabihin nyo po ang saloobin nyo, mga opinion nyo. I-share nyo ang bidyong ito. Ito po ang Christmas message. Wala man akong Christmas, pero para sa inyong mga kaibigan nating, kababayan nating Katoliko, ang mensahe ni Tatay Digong, sana umabot sa inyo. Ikalat natin ang bidyong ito. Ipanalangin natin na balang araw, isang araw, makita pa natin si Tatay Digong na makauwi ng Pilipinas. Ito lang ang presidente na nagparamdam na mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya ang mga Pilipino. Ginawa lang niya ang kanyang pangako bilang presidente. Yan ang kanyang promise. Ginawa lang niya mga kababayan. Wala siyang kasalanan. Trabaho lang niya ito. Kaya yung kinaso sa kanya ng ICC, ng mga kalaban niya sa politiko or mga politika, si Trillanes, sila De Lima, at itong mga kalaban niya ngayon, alam ng bawat Pilipino na nagmahal kay Tatay Digong. Ginawa lang niyang kanyang trabaho. Mahal ka namin, Tatay Digong, hanggang sa huli. Ipaglalaban ka namin. Kaya ito lang ang presidente na iniyakan ng sambay ng Pilipino dahil sa pagmamahal nila, mga kababayan, kasi ramdam nila ang tunay na tapang ng Pangulo natin. Pinakaama ng sambay ng Pilipinas, sambay ng Pilipino, na pinakita ang tapang. Tignan nyo, naging martyr siya ngayon. Sabi niya, after 6 years, eto na. Naganap na ang kanyang sinabi. Siningil siya ng mga kalaban, lalong-lalo mga bangag, loyalista, dilawan, pinklawan. Yan, pinagkampi-kampihan nila. Pero hindi nila matatalo ito si Sara, mga kababayan, dahil mahal siya ng mga Pilipino. Okay po, ako si The Wonders Philippines. Salamat po na marami. Salamat po sa mga suporta niyo mga kababayan. Mabuhay po.